ask the people. Hindi gusto ng pamilya mo ang jowa mo. Ano ang gagawin mo? A. Ipaglalaban. B. Makikipaghiwalay. Gusto ko malaman yung sagot mo, Heart. Oh. Ipaglalaban mo ba o makikipaghiwalay ka? Wala nang sinasabi na may experience ka. Tinatanong ko lang. Sinasabi ko may experience ako. Lahat sila pinaglaban ko. Kasi nga, dumating sa point na minsan may mga taong hindi sagad mong pinaglaban. And then nagkakaroon ka ng konting regret na sana I could have tried more. So sometimes, kailangan talaga ibigay mo ang 101% para talagang sure win ka. So ipaglalaban ko to the very end. Medyo iba yung sagot ko sa naunang mga sumagot. Kokontrahin mo silang tatlo. Ganun ka Yes, kalakas. sorry, Sige. pero kailangan. Walang Ganito kasi sorry. yun. Okay, explain mo sa akin, bro. Okay, ang sagot ko po ay makikipaghiwalay. Kasi coming from a perspective na galing sa isang family-oriented na setup, napaka-importante ng feedback ng buong pamilya mo. Kasi yung family mo, nakasama mo yan mula bata ka hanggang lumaki ka, and na alam nila yung kung ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo. At may nakikita sila na hindi mo nakikita at hindi mo napapansin. And kung sa tingin mo ay toxic ba yung family mo, mas mabuti na kausapin mo sila. Bakit nila ayaw? Open communication is the key. Tama! We only live once, kaya kung magmamahal ka, ibigay mo ng bonggang-bongga. Kung sakali mang madapa ka, bumangon ka ulit, patuloy na maniwala sa ngalan ng pag-ibig! Narinig mo na! Narinig mo yan, ha? Anong say mo dito? Ako very family-oriented kasi ako. So para sa akin, B, makikipaghiwalay ng pamilya. Sila na lang. Kasi kung mahal ko, pipiliin ko yan. Kung ayaw nyo, hindi naman kasi makikisama eh. So ako, hihiwalay na lang ako sa family ko. Bahala na sila sa buhay nila kaysa masira yung pamilya namin. Paglaban ko na lang yung mahal ko. Pero, hindi kasi nakalagay sa tanong kung mayaman o mahirap yung pamilya. Kasi pag mayaman yung pamilya, pag sinabing bigyan kita ng 1 milyon, hiwalay mo yung anak ko, makikipaghiwalay ako. Pero kung middle class lang yan, ang hirap naman sabihin ng pamilya, sabihin, eto 2.5, hiwalay mo yung anak ko. Ipaglalaban ko. Kung middle class ang pamilya, ang sagot ko, ipaglalaban ko. Business decision pala to, no? We ask the people. May gamot na kaya kang mapagaling sa lahat ng sakit, pero ang side effect, magkaka-amnesia ka. Iinumin mo ba? A, iinumin ko, yan. B, pass ako. Bakit? Inumin natin yung gamot. Bakit? Kasi maraming ways para matuto magsimula ulit. Especially, mabubuhay ako, mabubuhay tayo. There I believe na masarap mabuhay ng mapayapa, na walang iniindang sakit o problema. Yun lang po. Basta ako dyan kasi ayoko makalimutan yung parents ko, then especially yung mga siblings ko. Lalo na yung mga best friend ko, ayoko silang makalimutan. Ganun. We ask the people. Magsisinungaling ka ba sa jowa mo kung ito ang tanging makakasave sa relationship nyo? A, oo. B, hindi. I'm Sean, but my friends call me Shania. Shania Twain. Ako din si Sean. Chanel naman ako minsan. Okay. Ang answer ko is oo. Kasi I believe that if you love a person, you will make a way para mag-work yung relationship nyo. And sa past relationship ko, ang sabi niya is, wag daw sabihin sa parents namin kasi baka, ayun nga, hindi sila agree sa maging relationship namin. But hindi niya, ang lagi ko sinasabi is, okay lang ako ng okay. But ang di niya alam is, alam na ng parents ko and okay lang sa parents ko. And nag-work naman siya and the rest of the relationship is history. Pero Sean, agree ka ba sa kanya? Hindi. Ang Hindi. sagot ko Hindi ay rin ang hindi. sagot mo. Kasi kung magsisinungaling ako, parang nag-lie na rin ako sa partner ko. And parang yun din yung magiging cause ng paghihiwalay namin. Tama naman. Yun yung And ibig sabihin ng for sinungaling. me, as a trusting partner, hindi naman, okay naman na magsabi ka ng totoo. Imbis na hindi ka magsabi ng totoo kasi parang doon din nagkakaroon ng negative feedback sa inyong magjowa and sa inyong magjowa. Pero ito, bilang yan ang sagot mo, I'm assuming never ka pa nagsinungaling sa mga relationships mo. Never pa. Never? Talaga?
kahit alam kong masasaktan siya, sasabihin ko pa rin yung totoo. Sa mga ex niya, mag-comment kayo kung tama ba yung sinasabi niya. We ask the people, humingi ng rekomendasyon ang pinsan mo para makapasok sa trabaho, pero alam mong tamad ito. Ano ang gagawin mo? A, tutulungan pa rin. B, sa iba siya magpatulong. No po. Sa iba na lang po siya magpatulong. Kasi for me po, pag tinulungan ko po siya, or masasanay po siya na pag hindi ko po siya tinulungan, masasanay po siya na Parang lagi lang nakasalalay Opo, sa'yo, parang- lagi siyang... Parang tinulungan ko na lang din po siya maging tamad. Like, ganun po. Kasi as long as alam niya pong may matatakbuhan siya, parang magiging tamad po siya lalo. Hindi po siya gagalaw. Ako naman, tutulungan ko pa rin kasi parang hindi ako makakatulog sa gabi sa kaiisip. Hindi ako makakatulog talaga pag kunwari may lumapit sa akin tapos hindi ko nagawa yung part ko. Kailangan ko gawin yung part ko tapos bahala na siya kung anong gagawin niya after that. Pero ako, nagawa ko. At least At tinulungan least mo. next time, nung lumapit siya sa akin, kung talagang paulit-ulit na tayo, sis, ginawa ko na nung umpisa. Parang Fool me ikaw na once. yan. Oo. We ask the people, sa paggawa ng project sa school, gusto mo bang ikaw ay A, mag-solo na lang, B, leader ng grupo, o C, taga-sunod? Alam mo, ang Pilipino, mahilig manisi yan eh. So pag bumagsak kayo, may sisisihin ka, hindi ikaw ang sisisihin. Leader ng grupo. Ang pagsusolo, doon sa dalawang sumagot na pagsusolo, mahirap po magsolo. Nakakapagod yan. Minsan pagkatapos magsolo, hingal na hingal ka. Mali! After mo magsolo, sabihin mo, mali! Yun lang bang po.